Formal na ang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang independent candidates sa pagkakinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo si businessman Red Noble Liaga para sa nalalapit na special election sa Antipolo City. Layo nito na makapaghalal ng papalit sa pwesto na nabakante ni Congressman Romeo Acop na pumanaw kamakailan dahil sa atake sa puso. Si Liaga ay sinamahan ng kanyang mga taga-suporta mula sa kanyang tahanan patungo sa tanggapan ng komisyon ng eleksyon sa lungsod. Ayon kay Liaga, naghain siya ng kandidatura, bunsod na rin ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa kanilang distrito, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga kabahayan. Kabilang sa pangunahing pagtutuunan ni Liaga, ang pansin ay ang problemang pangkalusugan, paninirahan at maayos na lansangan na nag-uugnay sa mga sityo patungo sa kabayanan at farm-to-market roads. Pagdating sa mga isyu namang may kinalaman sa pambansang concern, pangunahin niya ang pagtutuunan ng pansin ay ang paghahain ng panukalang batas na magpapataw ng dagdag na sahod para sa mga manggagawa at ibabatay katulad sa level ng sahod sa National Capital Region. Kanya rin isusulong ang pagsasabatas ng nagbabawal sa political dynasty. Para sa kanya, ang pananatili ng political dynasty sa bansa ay nagpapahina sa kalayaan sa pagpili ng mga mamamayan ng tamang namumuno. Pinipilay din nito ang demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Meron pa po tayo magagawa. Basta maging planado yung ating lahat ng gagawin. Proyekto, programa, at panukalang mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ang paghahain ng kandidatura para sa special election ay tinakda ng COMELEC mula Pebrero 5 hanggang Pebrero 7 at mag-uumpisa naman ang kampanya sa darating na February 13 hanggang March 12 at ang special election naman ay gaganapin sa March 14 ng kasalukuyang taon. Para po malaman ng lahat, bakit ba talaga nagkaroon ng special election? May nagpilit? Meron bang nagsabi? Paanuhan ba to? Palakasan ba sa Congress? Hindi po. Bakit po tayo magkakaroon ng special election? Normally, nagkakaroon ng special election sa Congress pag nag-submit ang Congress sa COMELEC ng certification of vacancy. May bakante sa Congress, magpa-election ka. Pag wala siyang certification, kahit matagal pa yan, hindi kami nag-special elections. Okay. Ano yung sample nun? Remulla, nung naging DOJ. Naglabas yung Congress, may certificate of vacancy, nagkaroon po ng special election sa Cavite. Pero yung iba, hindi po talaga. Minsan pag namamatay, hindi naman na kakaroon. Lalagay lang sila ng caretaker. Pero nagkaroon ng decision last year, ang Supreme Court. Hagedorn case. Hagedorn versus Congress. Kasi ang nag-assume nun si Kasi- Speaker Romualdez. Kasi hindi nagbibigay po, hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon, basta hindi nagbibigay yung Congress ng certificate of vacancy, so hindi nakapagpa-election, special election. Tinaas po nila sa Supreme Court. Last year lang nagpalabas yung Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, COMELEC, whether meron ka ng certificate of vacancy from Congress or wala, within 60 days, not less than 60 days, not more than 90 days, from the date of vacancy, magpatakbo ka ng election. So itong activity natin So ngayon ito is po yung mandatory. pinaka-mandatory. Tama ka dun, boss. Galing mo. Pinakauna to sa buong Pilipinas na mandatory yung COMELEC without any certificate of vacancy from Congress. Magpapatakbo tayo ng election. Hindi po to sa kung ano pa man na rason, kundi dahil may decision na pilitan kami magpatakbo. Dahil may decision yung Supreme Court. May budget man o wala. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.